105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:33 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programang maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Thursday, araw na po ng Huwebes, ika-26 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta. May pasok ho sa araw na ito ng Thursday, June 26, in accordance with Bangsamoro Autonomy Act number 39, also known as the Bangsamoro Holidays Act of 2023 and Chief Minister's Proclamation number 0006. 2024 holidays identified under Presidential Decree number 1083. Official Muslim holidays but not included in BAA 39 are declared as special working holiday. Therefore, Amun Jadid o Islamic New Year, which falls on June 26, 2025, ngayong araw po yan, marking the first day of lunar month of Muharram, will observe as special working day across the Bangsamoro region in Muslim Mindanao. Regular work operations will continue sa araw na ito. So may pasok sa araw na ito ng Thursday. Samantala kahapon ay bisita ho dito ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao si COMELEC Chairman George Garcia, kung saan pinaghahandaan na ng Commission on Elections kasama ng mga security forces tulad ng PNP at Armed Forces of the Philippines at iba pang stakeholders ang gaganapin na first BARM parliamentary election sa October 13, 2023. Nagpulong ang mga membro ng Regional Joint Security Control Center o RJCC sa pangungulan ni COMELEC Chair George Garcia sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Awang Datu, Udinsinso at Maguindanao del Norte kahapon. Ipresinta ng PROBAR, Armed Forces at Coast Guard ang security preparations, deployment at iba pang mga concerns hinggil sa BARM elections. Inilahad ng mga provincial election supervisor sa iba't ibang probinsya ang mga issues and concerns sa kanilang mga lalawigan. Dumalo sa pulong sina Commissioners Nori, Amy Ferolino at senior officials ng Commission on Elections. Layunin ng pulong na ito na matiyak na mapayapa, malinis at kapani-paniwala ang resulta ng first BARM parliamentary elections. At kasabay ng pagpupulong kahapon, ipinakita rin ng COMELEC ang magiging laman, itong official ballot para sa first BARM parliamentary election sa October 13. Ayon sa Commission on Elections, ang official ballots na gagamitin para sa BARM elections ay naglalaman
ng larawan ng mga kandidato para sa district representative at official logo naman ng regional political party. Maliban dito, maaari o ba nang i-shade ng mga botant ang none of the above kapag sila ay hindi nakapagdesisyon ng kanilang nais na ibotong kandidato. Kinakailangan ng COMELEC na makapag-imprinta ng 2,465,532 na official ballots upang gamitin bilang mga official ballots at pagsasagawa ng field test, roadshow, mock election, pre-lat at final testing and sealing. Sa ngayon ay nasa proseso na ng pagkuha ng larawan ng mga kandidato at pagberipika ng mga opisyal na logo ng regional political party at pag-aayos ng EMs at automated counting machine. Narito si COMELEC Chair George Garcia. Sa isang halalan, pag walang concerns, mukhang hindi halalan. Sa isang halalan, kapag walang problema, mukhang hindi halalan. At yun talaga sa aking palagay ang dapat na reason at purpose kung bakit meron tayong coordinating conference. Hindi pa pwedeng report lang nang walang concerns. Kasi otherwise po, hindi pa pwedeng talakayin later, pagtapos na at pag kami problema na muli. Kinakailangan tinatalakay ang concerns at problema bago pa man mangyari yung problema at bago mangyari ang ating halalan. Pero gusto ko munang samantalahin yung pagkakataon. Ang reason talaga kung bakit naandito ang inyong lingkod kasama ang mga pinuno ng komisyon upang iparating ang pasasalamat ng COMELEC sa inyong lahat na naandito ngayon. Yung huli tayong naandito sa bulwagan na to, tensyonado ang sitwasyon, ni walang makainom ng kape. Alam nyo na yon, yung peace covenant nun. Di ba? Medyo puno ang hall na to, pero medyo tensyonado. Lalo na nagsalitaan na yung mga magkakamag-anak, nagsalitaan yung mga kandidato. Sa bandang huli pala, kinakailangan mapagharap lang talaga para lang nawawala ang tensyon. So, ibig sabihin, ngayon, medyo ang atmosphere naman natin dito ay relax kasi katatapos lang ng halalan. 77% ang voters turnout ng Bangsamoro. Napakataas. Masasabi natin na kung dati-rati inaabot ng mga 97% ang Bangsamoro, hindi katotohanan yon. Di ba? Sinasabi nila laging statistically improbable pag ganun kataas ang voters turnout. Mapagmamalaki natin, yung 77% genuine na boto ng mga kababayan natin. Talaga naman pumunta sila sa bawat presinto. Alam niyo po, nasaksihan yan ng AFP at PNP, bagamat meron talagang ilang lugar na mapipili ka na medyo extraordinary. Pero sa pangkalahatan, kahit sa Region 10 ni R.D. De Guzman, masasabi niya, the people really trooped to the polling places. Bumoto sila. Despite all the odds, despite all the limitations, despite all the hindrances, bumoto sila dahil may tiwala sila sa bawat isa na naandito. May tiwala sila sa AFP, sa PNP na sure, secure sila. May tiwala sila sa Commissioner Elections at saka yung mga citizens arm na partners natin na ang boto nila mabibilang, na ang tamang mga kandidato mapoproklama. Yung pagtitiwalang yun po, yun ay kakaiba. In the entire country, 82.2% ang bumoto. Highest in the history of Philippine midterm election. First time. Highest. At katotohanan din po, wala kahit isang presinto ang nagkaroon ng failure of election in the entire country. 94,000 precincts po lahat yun. Wala kahit isang single precinct. Sa Lanao del Sur nga, alam yan, ni General Busa, kinabukasan proclaim na eh. Di ba? Kahit naman dito sa ibang parte ng Bangsamoro, nang gabi ng araw ng election, proclaim na yung mga mayors. Kung meron mang gusto diyang manunog pa o hatakin, hilahin, nakawin ng mga ballot boxes, nasend na yung results eh. Ano pang nanakawin mo? Yun po yung kagandahan ng automated voting and counting and transmission. Alam na ang results. Minutes lang, namomonitor na namin. 7:30 nga ng gabi, monitored namin, nakaka-75% na eh, sa mismong operation center ng Commissioner Elections. Ano pang gagawin mo kung kandidato ka? Paano mo pa yun dadayain? Halimbawa, yung pinaka-extraordinary talaga, Lanao. Alam natin sa Lanao, months inaabot nga dyan eh. Pinakamadaming kaso lagi sa amin dapat sa Lanao, yung mga pre-proclamation controversy ngayon, wala. At ang mga pinagpa-file, failure of election.
So, yan po, pag tiningnan nyo sa kabuuan, dahil yan sa mga magigiting namin, na mga opisyal ng COMELEC from the regional director, from our ARED, from our regional, from our provincial election supervisors, lahat ng election officers, lahat ng election assistants. At dahil tinulungan niyo po sila sa katotohanan lang. Yung pasasalamat po ng COMELEC Central, sa AFP, PNP, sa Westmincom, at sa PNP po sa inyong lahat, sa Philippine Coast Guard, sa NICA, sa Civil Service Commission, sa National Bureau of Investigation, sa MVHTE. Isipin niyo po, historic, noong 2022, lahat ng electoral board members ng Cotabato City nag-withdraw. Ngayon na nag-withdraw 30. 20 doon related kasi sa pamilya, yung 10 nagkasakit. Pero walang nag-withdraw dahil tinakot sila. Walang nag-withdraw dahil merong resistance sa pag-serve nila. Isang bagay yan na pagsisimula po yan, isang magandang simula para sa pag-hold natin ng maayos na halalan. Madami pong issues, hindi po natin itinatanggi yan. Sabi ko nga sa inyo, sabi kanina ni Atty. Mucha, siyempre at ng iba natin mga PES, kahit natapos na eleksyon, may threat sila. Kasi yung iba, hindi ka magantihan doon sa mismong panahon ng eleksyon, after the election naman, sinisisi sila ng mga talunan. Ang kumandidato po sa buong Pilipinas ay 44,000. Ang ating pong position at stake ay 18,282. So yung lahat po ng sobra do sa 44, ako ang sinisisi na natalo sila. Isipin nyo na lang po yun, sa buong Pilipinas po yun. Mga dating kliyente, mga kaibigan, naninisi, na hindi mo na kaibigan ngayon. Pero ganun po ang eleksyon. Ang importante lang po, intact tayo bilang isang team. Na andito kayo lahat, same and familiar faces. Sa bawat pagpunta namin sa Bangsamoro, maaari nagbabago, yung mga regional directors. Pero yung pong mga ground commanders, kayo-kayo pa rin po, babalik sa Sulu, babalik sa ganito, sa Lanao, sa Maguindanao, sa Tawi-Tawi. Na andito kayo ngayon sapagkat iisang team tayo. At pag napakita natin sa mga kandidato na iisa kami, hindi kami watak-watak, alam nila no choice sila but to deal with us. They have no choice. Sabi nga nila, if you cannot beat them, join them. Pag nanggulo ka, ikaw lang ang nanggulo, kalaban ka ng buo. Napakahirap kalaban ang lahat. One against all. So sana po, sa darating na halalan sa Bangsamoro, ipakita natin na one team muli tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa aking palagay, mas malaki ito kaysa sa national and local election. Sapagkat pag nagkamali tayo dito at hindi po naitulad o humigit sa NLE, itatanong ng sambayanan sa atin, bakit? Eh yung NLE nga pagkalaki-laki, may senador ka doon, may iba kang local positions, naayos nyo eh. Naayos nyo nga na napakabilis, pinakamabilis sa proclamation sa kasaysayan ng ating bansa. 3 araw lang nakapag-proclaim kami. Kahit po yung sa senador, 5 days na proclaim natin, eh inaabot ng 3 weeks yun. Di ba? Ibig ko sabihin, hindi po tayo pwedeng mag-fall dito sa standard na set natin. Kasalanan din natin eh. Nag-set tayo ng mataas na standard, ini-expect ng tao ang mataas na standard pa rin. Di ba? At yung bilang ng mga botanteng boboto sa bawat presinto, maaaring ganun pa rin kadami, baka nga mahigitan ng 77% ng Bangsamoro dito sa ating kauna-unahan na Bangsamoro parliamentary election. So, sana po, kung ano yung mga mali, ano yung mga kulang, ano yung mga missteps, bayaan na muna natin lahat yun. Dito na muna tayo sa moving forward, ano ang gagawin natin ngayon? Paano tayo mag-a-adjust? Kulang tayo sa resources, kulang tayo sa tauhan, pero hindi pwede magkulang tayo sa preparasyon. Sapagkat ganito kaaga pa lang, naandito na tayo, naghahanda tayo. Alam niyo ba ang original purpose lang namin kung bakit kami pumunta dito? At bakit 6ID? Ang original purpose lang namin, alamin saan bang mga gusali dito sa 6ID General ang magagamit namin na operation center. Saan ba pwedeng gamitin yung mismong canvassing venue ng Maguindanao South, Maguindanao North, ng Special Geographic Area. At dito rin namin gagawin, kung pwede, ang buong canvassing area ng buong rehiyon. Because dito namin ipoproklama yung mga nanalo sa buong rehiyon.
Kahit ngayon, yung mga district, siyempre pwede namin ikalat, pero yung region dito na. So yun lang talaga ang original na purpose. Pero dahil nandito kayo, sinasamantalahin namin yung pagkakataon, maraming salamat sa inyong lahat. Ang bawat isa, hindi namin po makakalimutan yung ginawa niyong tulong. Maaaring isang patrolman lang o isang general. Pero yung tulong po na binigay sa COMELEC ay wagas sapagkat hindi po kaya nga ng COMELEC lang. Kailangan talaga namin kayong lahat. Kahit pampalakas man lang ng loob. Di ba? Kahit na yun man lang maipakita natin sa kanila that we are a united front. Gusto ko lang bigyan lang na mabilis pagpasensyahan nyo na alam kung gutom na kayo. Pinakain naman tayo ng pansit kanina eh. Yung mabilis lang na kasagutan kanina, yung mga katanungan. So ibig sabihin, Chair, para ito sa mga miyembro ng media, magpuproceed kayo ng 73 lang, hindi 80. Kami po ay nagbigay at hindi po ito pag-pressure sa Bangsamoro ng deadline internal na kinonvey namin hanggang katapusan ng Mayo para man lang yung 7 seats ng Bangsamoro na nasa Sulu ay ma-redistribute o ma-reapportion. Kasi po sabi namin, kailangan po yung Mayo dahil automated election po ito. Hindi po sinusulat yung mga pangalan, ipiniprint yung pangalan. At para sa inyong kaalaman, yung nga yung sinasabi kanina, dapat may briefing din kami sa mga ganito. Hindi po basta piniprint yung pangalan. Gumagawa ka ng database. Sinasama mo yan sa source code. Yung source code nire-review. Yung source code nagkakaroon ng trusted build. Mahabang proseso, hindi po ganun kadali yun. May international certification ka pa, meron ka pang deposit, meron ka pang mock election, etc. Binanggit na kanina lahat. So, ibig sabihin, may period po kaming ino-observe. Kung ito lang ay isusulat at manual, ay kahit na later na, okay lang, kahit na makabandang August pa, maipasa yung 7, okay lang sa amin. Ito po, kinakailangan i-print ang balota ng maaga. Ngayon po, sinabi namin, kinonvey na namin, sige, nag-extend po kami hanggang June 15. Sana maipasa yung Bangsamoro redistribution. Of course, dumaan po ang June 15, wala pa rin po kaming natanggap. Napakahirap po talaga sa part ng COMELEC na naghihintay. Kaya po, magpuproceed kami sa 73. Kung ano po yung mangyayari sa 7, hindi po natin babaliwalain yung aksyon ng Parliament later. Kung ano po mangyayari, din tingnan po natin sa timeline namin. Pero napakita po sa inyo na Executive Director namin kanina, grabe po yung timeline. Di ba po, bawat araw may ginagawa kami. Na dapat pag hindi po nasunod yun, hindi po tayo makakapag-hold ng Bangsamoro Parliamentary. Ay ayaw natin ma-blame ang bawat isa, lalo ang COMELEC. Naalala niyo pong na-TRO kami dati ng Korte Suprema. Nag-reprint kami ng balota talagang at that time. Blank wall. Hindi namin alam, patay na tayo. Hindi tayo makakapag-proceed sa halalan. Walang balota eh. Pero buti na lang, may mga contingency measures ang COMELEC. Dito po talaga, binigyan lang kami ng halos 5 buwan. Kasama kayo na mag-prepare sa halalan na ito. Kahit sa security forces, alam nyo, hindi po ganun kabilis yung pagsiset up ng mga tao sa 5 buwan na yan. 1 taon ang paghahanda hanggang 2 taon sa isang automated election. So, para po maunawaan lang. Ngayon, doon naman po sa concern ni General kanina, sa pagka-cleansing. Alam niyo po, ang COMELEC, matagal na po naming hinihingi. Sana nga, pagbigyan tayo ng Kongreso na magkaroon ng tinatawag na General Re-Registration of Voters. Kung natatandaan niyo po kayong lahat nung nagparehistro, 4 na fingerprints lang ang ginagamit niyo. Tama po? Hindi na po uso yun. Yung po 2003 pa. Meron po kaming system, 2003, para ma-register yung 4 na fingerprints para ma-counter-check kung ikaw talaga yan. Okay po, 2003. Ang uso na po ngayon sa buong mundo yung 10 fingerprints. May iris, may facial recognition, yung para nakikita natin sa Mission Impossible ni Tom Cruise. Gusto na po mag-gano ng COMELEC. Kaya lang, para makapunta tayo doon sa ganong klaseng technology at meron na po kami, magpo-procure na kami. Paano nyo po gagamitin yung 4 na fingerprints sa 10 naman ngayon? Bakit po importante yon? Sapagkat gusto natin dumating ang panahon na yung binabanggit nyo, na yung mga flying voters, imported voters, o yung mga foreign voters, mawala. Bakit? Pwede kami magkaroon ng machine, yung nakita nyo. Yung machine, pagpasok mo, mag-10 fingers ka. Plus yung facial, plus yung iris. Pag yung machine hindi nag-operate, hindi ikaw yon. Di ba? Kaya namin yun kasi
Kung meron kang pero ang requirement, magpa-register muna tayo muli. Kahit 2 buwan, magpa-register tayo, kahit sa 2026. Hindi po Ngayon, kung gagamit kami ng ganitong makina, tapos 4 fingerprints lang, 2003 ang pinakamatanda natin ng mga fingerprints. Kasi doon tayo nagpa-general registration. Yung 2003, maganda pa yung mga fingerprints mo. Ngayon siguro, medyo nagkaedad ka na, pag hindi nakita yung fingerprints, ano ginagawa? Pasok ka pa rin, tingnan mo sa loob. Kung naandun yung pangalan mo sa listahan. Pag naandun, di pa kakaboto ka. Ay, ba't ka pa gumamit ng technology na ganun? 2 billion ang halaga nun. Nakuha nyo? So yun po ibig namin sabihin. Para lang po naunawaan natin ang lahat. And therefore, sana payagan man lang kami ng Kongreso, magpa-general registration tayo, kahit lalo dito sa Bangsamoro. Para magkaalaman talaga ano ba ang bilang ng botante. Talaga bang yan Pero nakikita naman namin, meron kaming AFIS na tinatawag. Kaya po, huwag kayong mag-alala, yung sinasabi sana may lecture, sana may mga ganitong klase gagawin po namin yan. Leading to the Bangsamoro parliamentary election para po magkakaunawaan tayo sa mga baganyang bagay. Pero again, wala naman po masyadong major issues. Yung binanggit ni Edie kanina, si Commissioner Ferolino as the Commission in charge ng security concerns, will recommend to the NBank. We will lift, with the consent of the other members, the declaration as Comelec control ng Buluan at Dato Udin Sinsuat in advance. Bakit? Para patunayan that we are in full control of the situation in these areas. Hanggang naandyan kasi yung mga paglalagay sa Comelec control, lalo pa tapos ng halalan, kahit papunta sa Bangsamoro, parang sinasabi natin, magulo pa. Totoo lang naman, wala naman. Hindi naman. So in the meantime, lifted na muna. And then tsaka na lang natin muling pag-usapan kapag ka nagkaroon ng problema. Okay po? So again, yan po ang kagandahan ng RJSCC, ng PJSCC, ng MJSCC, na didiscuss yung mga ganitong klaseng mga issues. Kahit paano, nakikita rin kung ano yung mga kakulangan natin at ano pa yung sapat at ano pa yung dapat na adjustment. Yan lang naman po ang guidance mula sa inyong Commission and Bank na huwag po kayong susuko sa amin. Minsan makulit ang aming mga provincial election supervisors, ang aming mga election officers. Gusto lang din po talaga ma-perform ang mga trabaho. At alam niyo po yan, lalo dito sa Mindanao. Basta naging maayos ang eleksyon, nadadagdagan ng mga bituin ng mga medalya. Lalo na po ng PNP at saka EFP. Hindi po ba? Talagang make or break ito laging eleksyon, lalo dito sa Mindanao. But the COMELEC will always support you. The COMELEC will always be there. And therefore, muli, maraming salamat sa inyong lahat. Doon po sa pakiusap ko po sa miyembro ng media, yung mga miyembro po mga nag-file ng candidacy, 107 lahat sila Nakaka-4 na sulat na po kami para ipasubmit yung mga pictures nila. 40 pa lang mahigit ang nagre-respond sa amin. Sige po, bahala kayo pag hindi kayo nakapag-submit, yung pangit na picture ang lalabas sa mga balota ninyo. Samantalang yung iba, pagkagaganda ng quality. Ganun po ang mangyayari. Kaya baka po pwede makisubmit hanggang July 18 naman. Ngayon po kasi nakalagay na yung mga pictures, katulad ng pinakita. Pati logo ilalagay namin. At sana tulungan nyo kaming maipaliwanag, ano ang ibig sabihin ng none of the above? None of the above. May listahan ng mga kandidato sa parliamentary legislative district. May nakahulihan, none of the above. Wala akong pinipili kahit isa sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Dito naman po, sa political parties, 7 po sila. May pang-8, wala akong pinipili. None of the above din sa kahit na anong political party. Option yon na binibigay at nakalagay sa election code natin. At yun po, kahit sinabing pwede namin hindi gawin, gagawin po ng COMELEC. Ilalagay po namin yon para makita naman natin yung effect nung ganong none of the above feature, pati balot, pati pictures, at saka logo ng mga kandidato. So, bilang panghuli, humihingi po ako ng pangunawa, paumanhin sa amin pong pagkukulang, sa amin pong mga kalabisan, o yung mga hindi po namin nagawa, o sa inyong palagay naman bakit ginawa, dapat hindi. Ang importante po, yung end result. Our democracy is maintained. We survived this test of democracy. We survived this election. Crucial in preparation for the 2028 elections. Napaka-crucial po yan.
Sapagkat kung nag-fail tayo nitong pong national and local elections, how can we get the trust of the people to trust the result of a Bangsamoro parliamentary election? Ang presensya po ng bawat isa ngayon dito ay sumisimbolo. Tuloy ang halalan sa Bangsamoro. Ditong darating na October 13, huwag na pong magduda yung iba, huwag na pong magsabi na baka hindi itutuloy. At kung may mga developments man na nangyayari sa Bangsamoro government sa kasalukuyan, I can guarantee you, this does not affect the Commission. This should never affect our preparation. We will proceed as such simply because we are a team and a team will always unite, especially in times of crisis like this. Maraming salamat po. Si COMELEC Chair George Garcia sa kanyang pahayag hinggil po dito sa kanyang pagbisita sa BARM hinggil sa ginagawang paghahanda para po sa BARM elections sa October. Kung proteksyon at seguridad naman ng mga election supervisor ang pag-uusapan, nakahanda ang Philippine National Police na bigyan ng sapat na seguridad ang mga opisyal, election officers at provincial election supervisors sa BARM. May kaugnay pa rin sa first BARM parliamentary elections. Ito ang tiniyak ni ProBAR Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman. Ito po ang pahayag ng general sa ginanap na Regional Joint Security Control Center meeting kahapon kasama si COMELEC Chair George Garcia. Sa pakinggan natin ang naging pahayag ni Police Brigadier General Jason De Guzman hinggil sa pagtitiyak ng seguridad sa darating na first BARM parliamentary elections. Una, ang PNP po handa pong magbigay ng proteksyon sa ating mga election supervisors. Alam naman natin yung mga risk na kinakaharap nila. And ang PNP po, sabi nga po, mandate po namin yan to protect and to serve. So talagang kung kinakailangan pong bigyan sila, we will provide. Ganyan din naman po yung mandate sa atin ng ating bagong chief PNP. Kailangan masiguro natin ang election dito mag-materialize. Kailangan matuloy ang election dito sa BARM. Kaya napakahalaga ng role ng ating mga election supervisor. So whatever yung kanilang kailangan, as far as their security is concerned, gagawin po natin at ibibigay po natin. Yung kanina may nagbigay na sa akin, authorized naman po ang regional director. Pagka po may mga na-sense kami ng mga threats talaga sa kanila, we can temporarily provide the security and then pending ma-comply po yung mga requirements po nila. So far, ka-assume ko lang kasi nung Sunday, no? So that's what I'm trying to review. I've asked our operations officer na may mga na-provide na security detail. Ang tinatanong ko, may ni-recall ba? So apparently, wala kaming guidance daw dito ang ating former regional director na i-recall. So we will try to review bakit may sinasabing ni-recall. Again, sabi nga namin, if they feel that they are still threatened,
their security may remain until such time na matapos talaga yung threats, yung election na yan, maka-assume yung mga bago, and then we can try to re-evaluate if there is still threats on their part. We try to review the failures, yung mga mistakes, yung mga shortcomings nung nakaraan, and we will try to improve. Kasama yan syempre dun sa mga pinaghahandaan natin. We do not want to repeat the history. Kung may nagkaroon ng konting delay, we try to improve. To include yung peace and order natin. Sabi ko nga sa inyo, ang gusto ng ating bagong Chief PNP as mandated ng ating presidente, ang pulis dapat nakikita at nararamdaman. So yan po yung gagawin natin in the next coming days. Looking at the previous na deployment na ginawa, no, especially yung ating mga voting centers, no, sufficient naman. Kaya lang talagang may mga instances na yon, yung mga teachers natin, they don't want to render yung as a special electoral boards. So yung ating mga PNP, dinesignate natin. So we can request, at yan din naman ang sabi sa atin sa national headquarters, if it entails na we need additional more PNP personnel to be deployed, we will be making the said request. Kaya nga we will be evaluating immediately ito, at we will be constantly communicating with our regional election officer and with our AFP counterparts. Una, dapat matuloy ito. So ang gagawin natin, yung mga candidates natin, the same pa din kung paano natin i-prepare ang NLE, National and Local Elections, pwede nating i-improve, i-enhance para lang matuloy. As far as peace and order is concerned, mandate po namin talaga na dapat ma-improve. Yun lang po ang aming mandato rito. We need to improve the peace and order situation. At naniniwala tayo na yun nga, marami tayong ginagawang efforts like pulong-pulong dialogue with all these groups na may mga rido. So naniniwala ako na mayroon pa rin may pag-asa, may peace pa rin na pwedeng mangyari, manaig sa kanilang group. So yan po ang pahayag ni ProBar Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman hinggil po sa seguridad sa BARM elections. Marami nagtatanong anong meron daw dyan, Rick, sa may boundary ng Cotabato City at Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nais natin makapanayam ang hepe sana ng Cotabato City Traffic Management Center na si Muinul para po ibahagi sa atin yung mga kaganapan dyan. Pero sa pinaka-latest post ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, marami po nagtatanong kung bakit ano ba daw ang nangyari dyan sa may boundary ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. At dito po sa Cotabato City, bakit daw hindi nakakapasok yung mga tricycle? Nilinaw ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na hindi ipinagbabawal ang pagpasok ng mga tricycle mula sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte patungo sa Cotabato City. Ang tanging ipinagbabawal umano ay ang pag-illegal terminal sa may mega market area. So yan ang advisory mula po kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw dahil maraming naipit sa traffic.
yung mga papasok ng Cotabato City na mula sa Sultan Kudarat, traffic dyan masyado sa area. Kaya yung ilan sa ating mga kababayan ay nagre-reklamo at nais hingi ng explanation kung ano ba yung mga nangyayari dyan sa area. Ganap na pong 9:08 ng umaga. So, hindi pa available, Rick, si Muinul. Siguro sa araw na ito, magbibigay din ng pahayag dyan si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw para po maliwanagan yung ating mga kababayan. Available na ang ating Traffic Management Center Chief, Muinul. Sir, magandang umaga po sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Nagbibiyahe ko papuntang Davao. Okay, go. Yes po, yes, go ahead lang sir. Explanation lang po sir, Muinul. Ano po yung advisory dyan sa lahat ng ating mga kababayan sa boundary po ng Cotabato City at Sultan Kudarat? Go ahead sir. Anyway, may nabalitaan ako dyan na medyo nagkakagulo doon dyan sa may Delta Bridge dahil po sa may dyan sa mga ski tricycle. Pero yun na nga, hindi ko masyado na-confirm pa kasi nagbibiyahe ko papuntang Davao. Yes So, sir. hindi ko po yung masyadong mabigyan ng detalye. Oo. Okay. Sige sir, siguro later on kapag meron na po kayong official report sir at tatawag Sige, po pwede kami. po. Baka pagdating ko sa Davao, mag-update tayo sa kanila. So, pwede tayo magpa-interview ulit, no? Yes sir, okay. Thank you very much sir Okay. sa inyong information. Okay. So yan po ang ating Traffic Management Center Chief Muinul. Sisikapin po niyang makuha yung mga detalye hinggil po dito. So mobiling pala siya Rick, out of town. Kaya po marami nagtatanong kung ano ba yung nangyari dyan. Pero meron naman pong inilabas na advisory si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Paunawa, hindi natin ipinagbabawal ang pagpasok ng mga tricycle mula sa Sultan Kudarat, Maguindanao na maghahatid ng pasahero sa Cotabato City. Sa Facebook post ni Mayor Bruce, ang ipinagbabawal ay ang illegal terminal sa may mega market area. Yan po. Malinaw ang advisory mula po sa lokal na pamahalaan. Ganap na pong 9:10 ng umaga. Sa ngalan po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang